Cassandra de Villa ay nakatakdang ikasal sa nobyong si Janus Vergara. Dahil sa mga natuklasan at nangyari, sa oras ng kasal, ang tiyuhin nitong si Ismael Vergara ang naging groom niya. Paano niya itong pakikisamahan, gayong mapanganib at bayolenteng tao ito? Mapapahamak ba siya o mas liligaya? Atin pong alamin. Pero bago po tayo magpatuloy, hi at shoutout kay Aileen ng Parañaque, Emmeline from Bicol, Faye Enriquez from Calamba City, at Rochelle from General Trias, Cavite. Salamat po and happy listening. 6:00 ng umaga. Napilitang sumakay sa paparating na bus si Cassandra dahil sira ang kotse niya. Kung hantayin pa niya magawa ng mekaniko ang sasakyan, aabutin pa siya ng bukas bago marating ang bayan ng San Fernando. Kasal ngayon ng best friend niyang si Abby at dala niya ang wedding gown nito. Hindi naman dapat ito ang orihinal na susuotin ng kaibigan. Nagkataong 3 months ago pa ito nagpatahi ng damit at medyo tumaba dahil nagdadalang tao na. Kaya masikip na ang damit pang kasal nito at kagabi lang nag-abiso sa kanya. Isang designer at bridal shop owner si Cassandra, kaya mabilis siya nitong napapayag. Gusto niyang pagsisihang pinara pa ang bus dahil mistulang sardinas sa loob, tayuan at siksikan. Pero dahil walang choice, humingi na lang siya ng malalim bago inihakbang ang mga paa papasok. "Diretso na ho! Diretso sa dulo!" Sigaw ng konduktor. Niyakap ni Cassandra ang box na naglalaman ng wedding gown upang hindi mapitpit at nakipagsiksikan. Ngunit hindi pa man siya nakakaabot sa pinakadulo, naramdaman niya kung anong namukol na bagay ang tumusok sa puwetan niya. Halos umusok ang ilong ng dalaga. Lumingon siya sa kung sino mang manyak ang nasa likuran. Matangkad na lalaki iyon, marahil ay nasa 6'2" ang taas. Ngunit nakalingon din sa likuran nito kaya hindi niya gaanong nakita ang mukha. "Bastos!" sabi ni Cassandra. Napaatras siya at nagulat nang ibaling ng lalaki ang mukha sa kanya. May malaking peklat ito sa kaliwang pisngi na pinaghiluman ng kung anong matalim na bagay ang sumugat dito. Sa kabila nun, maganda ang mga mata nito kahit matalim tumitig. Matangos ang ilong, may pagkapula ang labing may katamtamang nipis at kapal. Nakapusod ang hanggang balikat na buhok. "May sinasabi ka, miss?" Malalim at nakakatakot ang boses nito. Nagpipigil na umingos na lang si Cassandra. Pagkatapos ay nagmadaling pumalit ng upo sa aling tumayo at bumaba ng bus. Kung bakit ang lalaking bastos ay hindi na dumiretso ng lakad sa dulo ng bus. Tumayo ito sa gilid niya at humawak sa hawakan. "Marami pa akong gustong sumakay. Diretso na ho sa dulo, sir!" Sigaw at tukoy ng konduktor sa lalaki sa gilid niya. Hindi ito kumilos. "Sir, diretso na!" Natigil sa gusto pa sanang sabihin ang konduktor nang lumingon ng lalaki. Pasensya na, hindi ko alam na ikaw yan." Napayuko ito at nanginig sa takot. Maging ang ibang pasaherong nakapansin dito ay nangilag sa lalaki. Si Cassandra ay nakaramdam ng kaba. Bakit takot ang mga tao rito? Masamang tao ba to? Kriminal? Umandar na ang bus. Hinagilap niya ang cellphone sa loob ng bag. Nahirapan si Cassandra dahil pumailalim iyon sa mga abubot na laman ng bag niya. Idagdag pa na mabilis ang takbo ng bus at zigzag ang kalsadang dinaraanan nila. Kaya nang biglang magpreno ang bus, nasubsob ang kaliwang pisngi ni Cassandra sa ibaba ng hinaharap ng lalaking nakatayo sa gilid niya. "Dahan-dahan naman ho sa pagmamaneho, manong!" Reklamo ng mga pasahero. Si Cassandra ay nanlaki ang mga mata nang mapagtanto kung saan nakadikit ang pisngi niya. Dahan-dahan niyang ilinayo ang mukha sa naninikip na pantalon ng lalaki. Pagkatapos ay iniangat niya ang paningin. Nakatingin din pala sa kanya ang estranghero. "Bastos!" Mataray na sabi ni Cassandra. Napakunot ang noo ng lalaki. Para bababa ho ako!" Sigaw niya. Malayo pa man ang terminal na dapat bababaan niya ay minabuti ng dalaga na bumaba na lang. Kinakabahan siya sa presensya ng estranghero. Habang naglalakad, panay ang dial ni Cassandra sa numero ng kaibigan. Kung bakit,
panay ring lang ang cellphone nito. Nasapo niya ang dibdib nang lumingon dahil nakasunod sa kanyang estranghero. Bumaba rin pala ito ng bus. Come on, Abby! Pick up the phone! Binilisan ni Cassandra ang kilos. Lakad-takbo ang ginawa niya at halos magkandadapa pa siya. Maya-maya'y napatili siya nang mabangga sa malaking katawan ng isang lalaking nakasalubong niya. Cassie! Marvin! Ang nobyo ng kaibigan ang nakasalubong niya. Anong nangyari? Bakit parang takot na takot ka? Marvin, tumawag ka ng pulis. May sumusunod sa akin at... Ismael! Mabuti naman at nakarating ka. Masayang baling ni Marvin sa lalaking nakasunod sa kanya. Napalingon rin si Cassandra. Kilala mo siya? Tanong niya kay Marvin. Oo, siya ang best man ko. Sagot ni Marvin. Teka, Cassie, ano yung sinasabi mo kanina? Tatawag ng pulis? Bakit? May nangyari ba? Lumingon siya sa estranghero. Wala. Napayuko ang dalaga. Tiyak na matutuwa si Abby na makita ka ngayon, Cass. Turan ni Marvin. Tipid ang naging ngiti ni Cassandra. Tumikhim si Ismael. Marvin, anong oras ba ang kasal mo? Seryosong tanong nito. 2:00. Sagot ni Marvin. Tara na Sasha and may dala akong pick-up, sumabay na kayong dalawa. Sabi nito, kinuha ang mga dala niya. Sa passenger seat ng pick-up ni Marvin, naunang pumasok si Cassandra. Dahil bakante naman ang katabing upuan ng driver's seat sa unahan, inakala niyang doon uupo ang best man ni Marvin. Kung bakit pumasok din ito sa passenger seat. Nagsumiksik tuloy siya sa pinto ng sasakyan. Kahit nalaman niyang kakilala ito ni Marvin, nakakaramdam siya ng takot rito. Ang mga titig, salita at kilos nito ay para bang mandalamon ng buhay. Napansin siya ni Marvin. Naku, pasensya na. Hindi ko nga pala kayo naipakilala sa isa't isa. Ismael, siya si Cassandra de Villa, best friend at maid of honor ni Abby. Cassie, siya naman si Ismael Vergara, kaibigan ng pamilya at ang best man ko. Ismael. Naglahad ng kamay ang lalaki. Natubiling nakipagkamay si Cassandra. Hindi ako nangangain ng tao. Sabi nito sa matigas na tinig. Cassandra. Mabilis lang siyang nakipagkamay. Pagkatapos ay nagsumiksik ulit sa gilid ng sasakyan. Cassie, ang ganda! Bulalas ni Abby nang maisukat ang damit pang kasal. Thank you, best friend talaga kita. Napayakap ito sa kanya. Hindi mo lang alam na naging kalbaryo ko para lang magawa at maihatid on time yung wedding gown mo. Nakalabing, sumbat niya. Sorry na, babawi ako sa'yo, promise. At paano ka naman makabawi, Aber? Natatawang tanong ni Cassandra. Ipapakilala kita sa mga kaibigang asyendero ni Marvin. Ano? Abby, nakakalimutan mo yatang ikakasal na rin ako. Saway ng dalaga. Ayun na nga para umurong ka na sa kasal at palitan mo na yung nobyo mo. Abby? Hay, ewan ko ba, wala talaga akong tiwala kay Janus. Tukoy nito sa nobyo niya. Napabuntong hininga si Cassandra. 1 taon na rin niyang nobyo si Janus. Katabi lang ng butik niya ang isa sa mga establishment na pag-aari nito. Kung noon at nasabi iyon ni Abby ay baka kinontra niya. Dahil tingin niya kay Janus ay perfect boyfriend, gwapo, mayaman, responsable at mabait. Kaya nga kahit ilang buwan pa lang silang magkarelasyon at nagpropose na si Janus ay agad siyang pumayag na magpakasal dito. Pero habang tumatagal, tila nag-iiba ang ugali nito at nauugnay sa iba't ibang babae. Kaya nagkaroon na siya ng doubt kung tama ba ang magpakasal siya rito. 28 na si Cassandra, nasa tamang edad at stable na. Pangarap na lang niya ngayon ay maikasal at makabuo ng masayang pamilya. Solong anak din siya. Ang parents niya ay masagana at tahimik na namumuhay sa Visayas. Maging ang mga ito, matagal na rin siyang kinukulit na mag-asawa na. Napabuntong hininga ang dalaga. Tumayo siya sa kinauupuan at suminghap ng sariwang hangin. Mula sa terrace ng kwarto ni na Abby, matatanaw ang ganda at lawak ng ekta-ektaryang lupain na pag-aari ng pamilya ni Marvin. Masaya siya para sa kaibigan. Mabait ang mapapangasawa nito, maging ang pamilya ni Marvin.
Bukod sa alam niya nagmamahalan ang mga ito, naiintindihan niya si Abby kung bakit mas pinili ng kaibigan na manirahan malayo sa maingay at mabilis na mundo ng Maynila. Kahit pa kung tutuusin sa kanilang dalawa, si Abby ang inaakala ng marami na hindi tatagal sa ganitong lugar dahil liberated ito at sanay sa nightlife. Samantalang siya ay may pagka Maria Clara. Konserbatibo at sa bridal shop lang umiikot ang mundo niya. Hindi nga nila alam kung paano sila naging magkaibigan, gayong magkaiba ang hobby nila. Nasa iba ba ang mga tauhang abala sa paghahanda sa magaganap na kasalan mamaya at naroon ang lalaking si Ismael. Bukod tangi si Marvin lang at mga biyanan ni Abby ang lumalapit at nakikipag-usap sa lalaki. Dahil ang karamihan ay ilag at umiiwas dito. Hindi nakabawas agad ng lalaki niya ang peklat niya sa pisngino. Sinundan pala siya ng kaibigan at may himig tudyo ang tinig nito. Ha? Napalingon siya rito. Kaibigan siya ni Marvin. Siya si Ismael Vergara, 36 years old, ang pinakamayamang asyendero dito sa San Fernando. Mabait yan si Ismael. Nagkakilala na kami kanina. Talaga? Nag-meet na kayo kanina? Tumango si Cassie. Long story, and mabait? Kung mabait yung best man ni Marvin, bakit parang takot na takot sa kanya ang mga tao rito? Cassie, may mga masasamang chismis kasi rito tungkol kay Ismael na pinaniniwalaan ng mga tao. Pero kami ni Marvin at ang pamilya niya, naniniwalang mabuting tao si Ismael. Nagkibit balikat si Cassandra. Naramdaman marahil ni Ismael na ito ang pinag-uusapan nila, kaya tumingala ito. Saktong nagtama ang mga mata nila. Hindi naging komportable si Cassandra, kaya hinila niya si Abby pabalik sa upuan. Natapos ang seremonya ng kasal, maging ang masaganang kainan sa malawak na bakuran ng asyenda. Kasalukuyang nagaganap ang paghagis ng bouquet ng bride sa mga kababaihang gusto nang isunod na makasal. Kung bakit si Cassandra na nasa dulo na at ayaw namang makipag-agawan sa bouquet ay siya pa ang nakaasalo. Nayakap siya ng bride na si Abby sa labis na tuwa. Happy for you, Cassie! Ikaw na ang susunod na ikakasal. Pero wag sana kay Janus. Pahabol ng kaibigan. Napailing siya. Ayon sa host ng kasal, pagkatapos ng traditional bouquet toss, garter toss naman ang gagawin ng bride at groom. Tilian na ang mga bisita nang pilyong lumuhod na si Marvin sa nobya nakaupo sa bride chair at kinuha ang garter na nasa hita nito sa pamamagitan ng bibig. Panay ang hagik-hik ni Abby. Habang si Cassandra ay kinakabahan, ihagas kasi ni Marvin ang garter sa mga single na kalalakihan na nasa likuran nito at kung sino man ang makasalo nun ay isusuot naman sa kanya dahil siya ang nakasalo ng bouquet. Naghanda na si Marvin upang ihagis sa mga nagkakantsawang eligible bachelors ang garter. Lahat ay nakatingala upang alamin kung sino ang makakasalo. Walang iba kundi ang tahimik na lalaki nakatayo lang sa dulo, si Ismael. Balak pa sana makipag-agawan ng iba, ngunit nang makitang si Ismael ang nakasalo, agad umatras ang mga ito. Dumoble ang kaba ni Cassandra. Cassie! Nalapitan siya ng excited na bride. Alam mo ba, nang paniniwala kung sino man ang pares na nakasalo ng bouquet at garter ay sila ang magkakatuluyan? Kwento ni Abby. Hinila siya at si Cassandra na ang pinaupo sa bride chair. Abby? Pabulong na saway niya sa kaibigan. Kanindatan lang siya nito. It's your turn, Ismael! Sabi ni Abby. Seryoso at tahimik lang si Ismael, ngunit tila alam na alam nito ang gagawin. Relax, sabi nito sa kanya. Naramdaman marahil ng lalaki ang pangangatog niya. Nagtayo ang mga balahibo ni Cassandra sa batok nang maramdaman ang mainit na hiningi ni Ismael sa binti niya. Akala niya isusuot nito ang garter paakyat sa hita niya gamit ang bibig. Mabuti na lang at sinuot lang iyon gamit ang mga kamay. Pagkasuot sa kanya, agad siyang tumayo. Tumayo rin si Ismael at sadyang ipinakita ang pagtaas ng sulok ng gilid ng labi. Nagpatuloy ang selebrasyon ng kasal. Kasama ni Cassandra sa isang mesa ang ilang kamag-anak ni Marvin. Nilapitan sila ng isa sa mga groomsmen at anak umano ng mayor sa kabilang bayan na si Boyet Lagro. Nakipagkilala ito sa kanya. Na makipagkamay, halata ang makahulugang pagpisil nito sa kamay ni Cassandra at akma panghahalikan ang likod ng palad niya. Tagli niya iyong binawi.
May pagkapresko si Boyet at makikitang interesado sa kanya. Kumuha ito ng upuan at idinikit sa upuan niya. Ang pagkakaupo ay nakaharap pa sa dalaga at pangisi-ngisi. Inuurong niya palayo kay Boyet ang upuan at tiningnan ng mga kasama sa mesa. Ngunit nakatuon ang pansin ng mga ito sa bagong mag-asawa na sumasayaw sa gitna. Tumayo ang mga kamag-anak ni Marvin upang magkabit ng pera sa bagong kasal. Siya namang paglapit sa mesa nila ng lalaking si Ismael. Blanko ang ekspresyon nito at mabigat ang presensya. Tumayo si Cassandra. Dahil hindi siya komportable sa mga kaharap. Magalang siya nagpaalam, ngunit bago pa man siya makahakbang, pinigilan ni Boyet ang braso niya at hinaplos iyon ng bastos na lalaki. Umigkas ang kamay ni Cassandra upang akmang sampalin si Boyet. Ngunit bago pa man dumapo ang palad niya sa pisngi nito, may nakaamba ng bread knife sa lalamunan ng lalaki. Kagagawan ni Ismael. Mabilis itong nakalapit kay Boyet at nagtatagisan ang mga ngipin nito. Isang maling kilos pa ni Boyet tiyak na malalaslas ang lalamunan nito. Teka, Ismael! Natatakot na sabi ni Boyet. Inawat si Ismael ng tatay ni Marvin na si Don Marshall. Nang makita rin ni Marvin ang pangyayari ay lumapit din ito kaya nahinto ang money dance ng bagong kasal. Si Abby ay nilapitan ang kaibigan. Okay ka lang? Tanong ni Abby sa kanya. Tumango siya pero mahalata pa rin ang pagkagulat at takot niya. Buti nga niya sa manyak niyan. Kung ako kay Ismael, tutuluyan ko yan. Sambit ng kaibigan. Abby, saway niya. Naawat si Ismael at binitawan nga nito si Boyet. Sandaling kinausap ni Don Marshall si Boyet pagkatapos ay animo na ito maamong tupa na lumapit at humingi ng paumanhin kay Cassandra. Si Ismael ay tapik-tapik ni Marvin ang balikat upang pakalmahin. Tumingin si Ismael sa kanya ngunit umiwas ng tingin si Cassandra. Naiinis siya kay Boyet sa ginawa nito pero mas nagulat at natakot siya sa ginawa ni Ismael. Ganun pala ito kabayolente kaya marahil takot ang mga tao rito. Ipinahatid si Boyet ni Don Marshall sa mga tauhan nito. Pagkatapos ay nag-abiso na ituloy ang kasiyahan. Nagpatuloy ang money dance ni Marvin at Abby na parang wala lang nangyari. Kinabukasan, pabalik na ng Maynila si Cassandra. Ihatid siya ni Mang Paeng, isa sa mga tauhan ni Don Marshall. Kasalukuyang isinasakay na nito ang mga gamit niya sa sasakyan. Nagpapaalaman naman silang magkaibigan nang makita ni Abby ang paalis na ring si Ismael. Pasakay ito sa isang itim na Suzuki Jimny. Kasi, palabas na din pala ng Maynila si Ismael. Gusto mo bang sumabay na lang sa kanya? Malakas ang boses ni Abby. Sadyang ipinarinig iyon kay Ismael. Kaya napahinto ito sa pagsampa sa sasakyan at hinintay ang sagot niya. Todo iling si Cassandra. Si Abby ay nanunodyo ang ngiti habang si Ismael napailing. Pagkatapos sumakay na ito sa sasakyan. Dalawang palapag ang bridal shop ni Cassandra dahil nagsisilbi na rin itong bahay niya. Dalawa ang tauhan niya, sina Emma at Judith, ngunit uwian naman ang mga ito, kaya mag-isa lang siya sa gabi. Tuwang-tuwa ang dalawa nang iabot niya ang mga pasalubong na buko pie at kaping barako. Matapos lantakan ng mga ito ang buko pie ay nagsipagbalik na sa trabaho. Sa kanyang design room, abala si Cassandra sa pag-sketch ng kanyang mga bagong design. Nang mga tok si Judith, nakangiti ito at may hawak na bouquet of roses. Ma'am Cassie, flower delivery for you from Sir Janus. Tukso nito. Palagay na lang dyan, Judith. Salamat. Saktong paglabas ni Judith, tumawag ang nobyong si Janus. Kinukumusta nito ang pagpunta niya sa San Fernando at kung natanggap niya ang padalang bulaklak. Balak niya sanang magsangguni sa nobyo ng ibang detalye tungkol sa kasal nila sa susunod na buwan, ngunit tila hindi nito gusto ang paksa dahil mabilis na nagpaalam at pinatay na ang tawag. Napabuntong hininga si Cassandra at napatingin sa mannequin kung saan nakasuot ang elegante at napakagandang wedding gown na siya mismo ang nag-design. Ito ang nakaplanong susuotin niya sa kasal nila ni Janus. Lumabas ng design room si Cassandra dahil nakarinig siya ng naghurumentadong kliyente at naroon iyon sa fitting room. Emma, anong nangyari? Tanong niya sa tauhan. Ma'am Cassie, lahat na ng gown na sukat niya pero walang magkasya. Malaki na kasi yung inginuso ni Emma, ang customer na buntis pala. Tansya niya, nasa 4 na buwan na ang tiyan nito. Pinipilit tong isuot ang wedding gown kahit masikip na at iniipit ang tiyan.
Pinipigilan naman ito ni Judith na lalong ikinakagalit nito. Kalmadong nilapitan ni Cassandra ang babae. Hello ma'am, I'm Cassandra, designer and the owner of this boutique. Kung gusto niyo po ng design na to, pwede kong i-adjust ang bewang at no need. Maghahanap na lang ako ng ibang boutique. Padaskol na sabi ng babae. Kinuha ang handbag upang kunin ng cellphone at may tatawagan. Dahil padabog ang kilos nito, nalaglag ang cellphone. Si Cassandra ang yumuko upang kunin iyon at iabot sa babae. Wala naman siyang pakialam sa personal na buhay nito, ngunit napakunot ang noo ni Cassandra nang makita ang wallpaper ng phone nito. Ang babae ang naroon at may kayakap itong lalaki. Kamukha iyon ni Janus. Akin na nga yan? Inagaw nito ang cellphone sa kamay niya at nagdial ng number. Hello Janus, babe, sabi ng babae sa kausap. Nagkatinginan sila ni Judith. Nakilala rin pala nito ang kasama ng buntis sa wallpaper nito. Coincidence lang ba? Upang masagot ang mga agam-agam, nagpa siya si Cassandra na puntahan ng nobyo sa opisina nito. Sabi ng sekretarya ni Janus, naroon ito sa private office ng huli, ngunit may bisita itong kamag-anak. Kaya naghintay siya sandali. Maya-maya ay nakarinig siya ng nagtatalo. Kaya napilitan siyang pumasok sa loob. Janus? Nasambit ni Cassandra. Naabutan niya ang nobyo na sukol-sukol sa pader ng isang lalaki. May dugo ang gilid ng labi nito at nakataas ang dalawang kamay na tila ba sumusuko dahil may nakatutok na baril dito. Nakatalikod sa gawin niya ang gustong pumatay sa nobyo kaya hindi niya ito nakilala. Kung bakit bigla na lang siyang lumapit sa mga ito at humagitna, ihinarang niya ang katawan upang takpan si Janus. Huwag! Matapang na sabi ni Cassandra, ngunit nakapikit siya. Nagtatago ka sa saya ng babae, Janus? Pamilyar ang nakakatakot na tinig ng lalaking may hawak ng barel. Uncle Ismael, sinabi ko nang wala akong kasalanan. Wika ni Janus. Doon napamulat ng mga mata si Cassandra. Ismael? Si Ismael nga, ang lalaking long hair na may peklat sa pisngi. Ang best man ni Marvin na nakadaupang palad niya 3 days ago. Uncle? Chewin ito ni Janus. Ismael, kapatid ko, tama na yan. Nandito ang magiging manugang ko, nakakahiya naman sa kanya. Dumating sa Arsenio Vergara, ang papa ni Janus. 5 taon na itong baldado at nakatali sa wheelchair nito. Kasama ng matanda ang nurse nito na si Angeline. Tila walang narinig si Ismael kung kanino nakadistansya pa ang hawak nitong barel kay Janus ngayon ay itinutok na sa noo nito. Desidido itong pasabugin ang bungo ng pamangkin. Uncle! Nakikiusap na sabi ni Janus. Ngunit higit na namula sa galit ang mga mata ni Ismael nang hawakan ni Janus ang mga balikat niya upang tuluyan siyang gawing pananggalang. Akma nang kakalabitin ni Ismael ang gatilyo ng barel. Ismael, wag! Sabi ni Cassandra. Pinigilan ang braso nito. Napalunok siya at malakas ang pagtahip ng dibdib niya. Baka sa kanya ibaling ng lalaki ang galit nito dahil nakatuon sa kanya ang nagliliyab na mga mata nito. Please, tama na Ismael. Lakas loob na sinalubong ni Cassandra ang mga mata ng lalaki. Ilang segundo ring pigil ang hininga niya. Gumalaw-galaw ang mga mata ni Ismael. Unti-unti naapula ang apoy sa mga mata nito. Dahan-dahan ibinaba na rin nito ang barel. Pagkatapos ay tiningnan ng kamay niya na nakapigil sa braso nito. Dagli niya iyong tinanggal. Uncle Ismael, wala akong alam sa mga binibintang mo at hindi ako pumunta ng asyenda. Depensa ni Janus. Inakbayan siya, tila ipinapakita sa karap na pagmamay-ari siya nito. Hindi kayo welcome sa asyenda ko. Kaya sa oras na makita kita sa teritoryo ko, tandaan mo Janus, matutulad ka sa tatay mo. Banta ni Ismael. Bago ito tumalikod, dinapunan ng masamang tingin si Arsenio. Saka humakbang na patungo sa pinto. Ismael, kasal ni na Janus at Cassandra sa susunod na buwan. Kahit hindi ka mag-anak ang turing mo sa amin, masasaya pa rin ako kung makakadalo ka. Ikaw sana ang tumayo na katatanda kay Janus, dahil alam mo namang lumpo na ako. Sabi ni Arsenio. Sarkastikong ngiti at pag-iling ang naging tugon ni Ismael bago tuluyang umalis. Pasensya ka na iya at nakita mo pa ang ganitong gulo sa aming pamilya. Pero wag ka mag-alala,
Si Ismael ay naninirahan sa malayong lugar at titigakin kong hindi ka madadamay sa hidwaan namin. Sabi ng matanda sa kanya. Tumango si Cassandra pero sa totoo lang, naguguluhan na siya. Napag-alaman niyang magkapatid sa ama sina Arsenio at Ismael. Malaki ang agwat ng edad ng mga ito dahil naunang nakilala ni Don Fermin ang nanay ni Arsenio. Ngunit taghiwalay lang din at si Arsenio ang naging bunga. Pagkatapos ng ilang taon, nakilala naman nito si Mirasol at ito ang pinakasalan. Si Ismael ang naging bunga. Nang mamatay ang nakatatandang Vergara, kinamkam umano ni Ismael ang asyenda sa San Fernando. Inalalayan na ng nurse si Arsenio palabas ng opisina. Ngunit hindi nagtagal, bumalik si Angeline bitbit ang medicine kit at ice pack. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ng nurse kay Janus. Agad nitong dinampian ng ice pack ang pumutok na labi ng nobyo niya. Napataas ang kilay ni Cassandra. Para bang hindi siya nakikita ng mga ito. Nang tumikim siya, saka lang napatingin sa kanya si Angeline. Yumuko ito at inaabot sa kanya ang ice pack. Sinanyasan ito ni Janus na lumabas na, ngunit bago ito umalis, makahulugan ang tinginan ng mga ito. "Janus, about sa kasal natin, baka pwedeng ipagpaliban na lang muna." "Cassandra, hindi!" Napatayo ang nobyo. Nang mapansin nito na tila nagulat siya sa pagsigaw ay muli itong naupo at kumalma ang tinig. "Love, tuloy ang kasal natin next month. Mahal kita, mahal mo rin naman ako, di ba?" Ginagap ni Janus ang kamay niya. Mahal nga ba talaga niya ang nobyo? Binawi ni Cassandra ang kamay at dinampian ng ice pack ang gilid ng labi nito. "Ano bang kasalanan mo kay Ismael at galit na galit yun sa'yo?" "Galit talaga sa mundo ang chewin kong yun. Pagbintangan ba naman akong may pakana ng wildfire sa asyenda niya?" "Teka, paano mo siya nakilala?" Sa San Fernando. Best man siya ni Marvin." Sagot ni Cassandra. "Nagkita kayo sa San Fernando?" Muling napatayo si Janus. "Cassie, layuan mo si Uncle Ismael. Mapanganib siya. Alam mo bang siya ang dahil ng pagkalumpo ni Papa at bali-balitang siya mismo ang pumatay sa sarili niyang ina?" Sabi ni Janus. Ganun siya kasama? Hindi na iyon katakataka sa mga kilos ni Ismael. Pero bakit sa likod ng mabangis nitong anyo, tila ba may nababasa siyang nakatagong lungkot sa mga mata nito? "Love, iwasan mo si Uncle Ismael, okay?" Akmang yayapusin ng nobyo ang baewang niya, ngunit agad siyang umiwas. Sorry." Paghingi ng paumanhin ni Janus. Kondisyon niya rito ay habang hindi pa sila kinakasal, halik lang sa pisngi at tabak sa kamay ang pwedeng gawin nito. "Hindi naman na siguro mag-cruise pa ang landas namin ng uncle mo." Wika niya. Nakangiting tumango ang nobyo. Pero pagkatapos lang ng 2 araw, muli niyang nakita si Ismael. 50 kaarawan ni Arsenio Vergara at idinaos ang selebrasyon sa harap ng mansyon nito sa Cavite. Dumalaw mga kilala, kamag-anak at kasosyo ng mga ito sa negosyo. Maging si Cassandra bilang fiancé ni Janus. Kalagitnaan ng kasiyahan ng matahimik ang lahat dahil dumating ang hindi inaasahang bisita, sakay ng isang karo ng patay. Panay ang busina nito, sadyang kinukuha ang atensyon ng lahat. Maya-maya'y bumaba roon ang tsuy ni Janus na si Ismael. Bit-bit ang malaking kahon ng regalo. Naglakad ito at lumapit kay Arsenio. "Maligayang kaarawan, Kuya Arsenio." Sarkastiko ang nakapaskil ng ngiti sa labi ni Ismael. Inabot sa kapatid ang bit-bit na regalo. Ngunit hindi nakatuon doon ang paningin ng matanda, kundi sa karwahe ng patay na sinakyan ni Ismael. Napalingon din si Ismael. "Ayos ba ang service ko, kuya?" Wika nito. Pagkuwansa na niya sa ng driver ng karo na umalis na. Tumalima naman agad nito. Nakahinga nang maluwag si Arsenio. "Kuya Arsenio, pinaghirapan kong hanapin tong regalo ko sa'yo, kaya buksan mo na." Linagay ni Ismael ang kahon sa kamay ng kapatid. Tumango ang matanda. Pinatong sa mga hita nito ang kahon at saka binuksan. Halos malaglag ang puso nito nang tumambad ang laman ng kahon. Isang nakakatakot na maskara at laruang putol na paa na may fake na dugo. Nakakaloko ang halakhak ni Ismael. Animo ito kontrabida sa pelikula. Obvious na sadyang tinatakot ang nakatatandang kapatid. Ang mga tao sa paligid ay nagulat din. Pagkuwan ay napailing na lang.
marahil alam na ng mga ito ang ugali ni Ismael. Si Janos at ang mga alalay ni Arsenio ay balak sugurin ang pangahas na bisita, ngunit pinigilan ang mga ito ng matanda sa pamamagitan ng pagsenyas ng kamay. Habang si Cassandra nasa tabi ni Janos ay natutop ang bibig nang makita ang regalo ni Ismael. Na magkatinginan sila, kumindat ito sa dalaga at walang anumang naglakad at nagtungo kung saan naroon ang mga alak. Mag-isang nakatayo sa cocktail table si Cassandra. Kanina pa siya naaasiwa sa tiyuy ng nobyo dahil panay ang tingin nito sa kanya. Kapag tinitingnan niya at pinangunutan ng noo, tinataasan lang siya ng sulok ng labi. Katulad sa San Fernando, walang gustong lumapit kay Ismael, maliban kay Manang Sylvia. Mayordoma ito ng mansyon at ilang dekada nang naninilbihan sa mga Vergara. Inabutan nito ng pagkain si Ismael at kinausap kung bakit kausap na nito ang kasambahay pero sa kanya pa rin nakatingin. Ang pagkasiwa niya ay nahaluan na ng takot. May masamang balak ba sa kanya ang lalaki? Nang iwan na ito ni Manang Sylvia, aklang lalapitan siya ni Ismael. Kaya umalis ang dalaga sa cocktail table, halos matapon ang hawak niyang pineapple juice sa pagmamadali. Pumasok siya sa loob ng mansyon at hinanap si Janus upang magpatid na dito pauwi. Kanina pa ito nagpaalam na may kukunin lang sa loob ngunit hindi naman nakabalik. Ayon sa napagtanungan niyang kasambahay, naroon ito sa library sa dulo ng mahabang pasilyo. Tununtun iyon ni Cassandra, unang beses niyang nakatungtong sa mansyon ng mga Vergara kaya hindi niya kabisado ang pasikot-sikot. Maraming pinto ang naroon at magkakaharap pa. Hindi siya sigurado kung saan ang sinasabing library. Janus? Tawag niya sa nobyo. Tahimik at sarado ang mga pinto. Naglakad pa si Cassandra hanggang marating niya ang pinakadulo. May hagdanan pala roon pababa sa underground. May nakita siyang dalawang lalaki na bumaba roon. Base sa pag-uusap ng mga ito, Bensoy at Hernan ang mga pangalan. Sinundan niya ang dalawang lalaki baka sakaling naroon ang nobyo. Nakakapagtakang wala siyang makitang pintuan doon. Pero ang hinawakan ni Hernan ang gilid ng pader ay bumukas ito, isang sikretong pinto. Pumasok doon ang dalawa nang hindi siya napapansin. Nabuhay ang kuryosidad ni Cassandra, sumunod pa rin siya at ginayang ginawa ng dalawang lalaki. Bumukas nga ang pinto, humakbang siya papasok at nagpalinga-linga. Sa amoy at sa nakikita niya mga kagamitan sa loob, isa iyong laboratorio. Pero nang ano? Gusto niyang alamin ang makikita pa kaya nagpatuloy siya sa dahan-dahang paghakbang. Mga specimen jar ang nakikita niya. Kung saan may mga nakapreserve na organs ng mga tao. Kidney, puso, liver. Binubundol siya ng kaba. Bakit may ganitong laboratoryong nakatago sa mansyon ng mga Vergara? Nakita na ba ni Senyor ang alay? Narinig niyang tanong ng lalaking nakasuot ng puting laboratory coat, nakagagals ito at gloves. Marahil isa itong doktor. Kausap nito si Bensoy. Oo, nakita na niya kanina. Sige, ilabas niyo na. Tumango ang kausap nito. Pumasok sa isang madilim na silid. Paglabas, may kasama ng babae. Nakasuot ng hospital gown ang babae, marahil ay kaedad niya lang ito. Nakabusal ang bibig at nagpupumiglas. Sapilitan itong inhiga sa isang patient bed. Maya-maya ay nanghina na ito at nawala ng malay ang kawawang babae matapos turukan ng syringe ng doktor. Napatakip ng bibig si Cassandra. Pigil niya ang hininga. Nakakapanghilakbot. Alam na niya ang susunod na gagawin ng mga ito sa babae at alam niyang iligal yon at hindi makatao. Ano bang ginagawa ng mga demonyong yon sa manloob ng tao? Dito ito nangyayari sa mansyon ng mga Vergara. Alam kaya ito ng papa ni Janus o ang nobyo? May alam din kaya ito sa nangyayari? Takot na takot man ay nag-isip ng paraan si Cassandra kung paano matutulungan ang babae. Binuksan na ng alalay ng doktor ang operating light. Hudyat na umpisa na ng mga ito ang operasyon. Ang ginawa ni Cassandra upang maagaw ang pansin ng mga ito ay nilaglag niya ang mga container glass na naroon. Nabasag iyon at nagkalat ang mga bubog sa sahig. Pagkatapos ay nagbadali siyang tumakbo palabas. Alam niyang susundan siya ng mga ito pero may hirapan muna dahil nakarang ang mga bubog sa daanan. Tumaas baba ang dibdib ni Cassandra sa kabang nararamdaman. Paano na lang kung mahuli siya ng mga ito? Tiyak na isa rin siya sa matatanggal ng mga organs. Bawat pintong madaanan ay sinusubukang buksan ni Cassandra upang sana'y magtago, ngunit nakalak ang mga ito. Bakit hindi mabuksan?
Gusto na niyang sirain ang doorknob ng pinakahuling pinto dahil palapit na sa kanya ang mga yabag. Muntik na siyang mapatili nang may biglang humila sa braso niya papasok sa katapat na pinto. Pagkatapos ay tinakpan ang bibig niya ng kamay na kung sino mang humatak sa kanya habang isinara ang pinto. Shh! Pinatatahimik siya nito. Pinakaramdaman nila ang mga yabag ng humahabol kay Cassandra. Saglit itong tumigil sa harap ng kinaroroonan nilang pinto. Pero mabuti na lang at maya-maya'y nawala din. Saka lang tinanggal ng humatak sa kanya ang kamay nito sa bibig niya. Napahinga ng malalim si Cassandra. Madilim ang silid, kaya hindi niya nakilala kung sino man ang nagligtas sa kanya. Tagapagligtas niya nga ba o isa rin sa masamang loob? Dahil nang buksan nito ang ilaw, lalo siyang binalot ng takot nang makilala ito. Ismael? Hindi ito nagsalita, ngunit tagos at nanunukat ang tingin. Hahanapin ko si Janus, sabi ni Cassandra. Akma na niyang bubuksan ang pinto. Alam mo ba ang ginagawa mo? Galit ang tinig ni Ismael, pinigil ang palapulsuhan niya. Napangiwi si Cassandra nang mahawakan ng lalaki ang sugat niya. May maliit na hiwa iyon at kaunting dugo. Nakuha niya nang ilaglag ang mga glass container kanina sa underground. Anong nangyari sa kamay mo? Ang kaninang galit na tinig ni Ismael ay tila napalitan ng pag-aalala. May kung anong lumaloy na kuryente sa balat niya mula sa hawak nito. Kaya inagaw niya ang kamay at binuksan na ang pinto. Magpapatid na ako, pauwi kay Janus. Bago pa makahakbang palabas si Cassandra, inunahan na siya ni Ismael at mahigpit na hinawakan ang braso niya. Isinasabay siya dito sa mabilis na paglalakad. Bitawan mo nga ako, saan mo ba ako dadalhin? Dadalhin kita sa magaling mong nobyo. Ha? Nala siya ni Ismael sa ikalawang palapag ng mansyon. Habang binabaybay nila ang malaking hagdan, pilit niyang tinatanggal ang kamay nito sa braso niya. Ngunit lalo lang umihigpit ang pagkakahawak nito at binibigyan siya ng masamang tingin. Nabapaingos na lang si Cassandra. Hayan, tawagin mo ang nobyo mo at magpahatid ka na. Sarkastiko at sakalang siya nito, binitawan nang makarating sila sa itaas, sa tapat ng isang silid. Pinagpaga ni Cassandra ang braso na mahigpit nitong hinawakan, habang si Ismael ay napailing. Nandito ba si Janus? Buksan mo ang pinto para malaman mo. Nag-cross ng balikat si Ismael. Akmang kakatok na si Cassandra sa pinto, ngunit nakabukas pala iyon at bahagyang nakaawang. Mula sa pagkakaawang, nasilip niya ang malaking kama kung saan naroon ang isang hubad na babae na nakaibabaw kay Janus? Nalakihan niya ang pagkakabukas ng pinto. Janus, ano to? Nahinto ang makamundong ginagawa ng dalawa. Cassandra! Sambit ng taksil na nobyo. Biglang naitulak ni Janus ang babaeng nasa ibabaw nito na walang iba kundi si Angeline, ang nurse ni Arsenio Vergara. Napapailig sa sobrang disappointment si Cassandra. Binalot ni Janus ng kumot ang pang-ibaba nito at nilapitan siya. Love, I'm sorry. Natukso lang ako. Pangako hindi na tumauulit. Akma nitong hahawakan ang kamay niya. Ngunit iwinasiwas iyon ni Cassandra. Nandidiri siya sa nobyo. Tumalikod na siya upang umaktong umalis. Pinigilan siya ni Janus. Cassandra, kasalanan mo rin naman. Magnobyo tayo at engage na pero hindi ko man lang mahawakan pati ang kamay mo. May pangailangan rin ako bilang lalaki. Rason ni Janus. Natawa ng pagak si Cassandra. You're impossible, Janus. Tinanggal niya sa daliri ng kamay ang engagement ring na ibinigay nito. Let's break off the engagement. Ibinato niya ang singsing kay Janus. Pagkatapos ay nagmarcha na siya paalis. Muli pa sana siyang habulin ng nobyo, ngunit hinarangan na ito ni Ismael. Uncle? Gulat na sabi ni Janus, hindi nito inaasahang naroon ang tsuhin. Pinakiramdaman ni Cassandra ang sarili na makauwi na sa shop. Oo nga't labis ang pagkadismaya niya kay Janus dahil sa nakumpirmang pagtataksil nito. Pero sa halip na sumama ang loob at magdamdam, ang pakiramdam niya'y nakalaya siya. Dahil sa nangyari na wala sa isip ni Cassandra ang pagsuplong sa illegal na nangyayari sa underground ng mansyon ng mga Vergara. Pero saan at kanino ba siya magsusuplong? Tiyak na may koneksyon ang mga Vergara sa pulisya. Binalak pa rin niyang i-report iyon kaya kinuha niya ang cellphone. Bago pa man siya makatawag, nag-ring na ito. Tumatawag si Janus. Dinikline niya ang tawag. Tumawag ulit ito. Sinagot na ni Cassandra. Janus? Love, please.
Janus, nakipaghiwalay na ako sa'yo, kaya huwag ka nang tatawag at wala na tayong ugnayan pa. Hindi mo pwedeng gawin to, Cassandra. Goodbye, Janus. Pagsisiyan mo to, Cassandra. Pahabol, nabanta nito. Napabuntong hininga siya. Pagkatapos ay nagsara na ng butik. Napansin niya ang isang itim na sasakyan sa tapat. Parang nakita niya iyon sa garahe ng mansyon ng mga Vergara kanina. Nang masigurong nakalak na ang lahat, pumanhik na si Cassandra. Sa sliding window niya sa itaas, hinawi niya ang kortina at sinilip ang kotseng itim. Naroon pa rin ito. Pumukas ang kotse at lumabas mula roon ng isang lalaking pamilyar sa kanya, si Bensoy. Ang isa sa lalaking sinundan niya sa underground at humabol sa kanya. Nagsindi ito ng sigarilyo at panayang tingin sa dako niya. Napaatras si Cassandra, kinilabutan. Nakilala kaya siya nito? Kaya siya sinundan hanggang sa shop? May dumating na isa pang sasakyan, kay Janus iyon. Bumaba ito at nilapitan si Bensoy. Masinsinan ang pag-uusap ng mga ito. Maya-maya'y umalis din si Janus, pero parang iba ang ngisi nito. Nanlalamig ang mga kamay ni Cassandra. Binuksan niya ang ilaw at nag-isip kung anong pwedeng gawin at sino ang pwedeng tawagan. Hindi niya pwedeng abalahin sina Emma at Judith, baka madamay lang ang mga ito. Ang parents niya ay nasa malayo at matatanda na rin. Si Abby, naisip niya. Hindi man ang kaibigan ang personal na makatulong sa kanya, at least ang pamilya ng asawa nito. Tinawagan niya ang kaibigan. Ayon kay Marvin, may papupuntahin itong mapagkakatiwalaang tao na magbabantay sa kanya. Naghintay si Cassandra habang pasilip-silip sa kotseng itim. Naroon pa rin iyon, ngunit wala na roon si Bensoy. Maya-maya'y sunod-sunod na tunog ng doorbell ang narinig niya. Tiyak na si Bensoy iyon. Halos sirain na nito ang doorbell. Muli niyang tinawagan si Abby, subalit hindi na niya makontak ang kaibigan. Nahinto ang pagtunog ng doorbell, pero nakarinig na siya ng kalusko sa maliit na garden niya sa ibaba. Bakit ang kilos na iyon sa terrace ng kwarto niya? Takot na si Cassandra at hindi niya na alam ang gagawin. Hanggang napansin niya ang anino sa sulok ng terrace. Napatakbo siya palabas ng silid at pumanaog. Balak niyang lumabas na ng tuluyan ng shop. Pagbukas niya ng main door, napaatras siya dahil may lalaking nakatayo sa labas at akma ito magdo-doorbell. Ismael? Anong ginagawa mo rito? Ako lang naman ang pinapunta ni Marvin dito. Nangahaba ang liig nito sa pagsilip-silip sa loob ng shop. Ha? Bakit ikaw? Ang ginagawa naman ni Cassandra ay dahan-dahang isinasara ang pinto. Dahil kailangan mo raw ng tulong, pero mukhang hindi naman. Seryoso ang mukha ni Ismael pagkuway tumalikod na ito. Siya namang pagkalabog sa itaas. Teka lang, Ismael! Hinablo niya ito. Ano, may tao sa taas? Hindi niya alam kung saang parte ng utak niya ang nagsasabing mas safe siya kung kasama si Ismael. Ngunit tila hindi siya narinig at nagpatuloy ito sa paglalakad. Saan ka pupunta? Pipigilan niya sana ito sa braso, pero dahil tumigil na si Ismael sa paghakbang at humarap sa kanya, ay ibinaba niya ang kamay at dumistansya rito. Nanukat ang titig ng lalaki, pagkatapos ay umiling. May kukunin lang ako. Sabi nito, nagtungo sa sasakyan at kinuha ang isang baril, isinukbit sa likod nito. Makalat ang silid ni Cassandra pag akyat nila. Tila may kung anong kinahanap ang kung sino mang nanloob. Ang sliding door ng terrace ay nakabukas at sira ang lock. Mas nakakatakot ba talaga ako kaysa sa nanloob dito sa shop mo? Sarcastic ang ngiti at tanong ni Ismael. Iwas na iwas kasi siyang dumikit dito kahit sumusunod sa likuran nito. Hindi niya pinansin ng lalaki. Maya-maya'y nag-spark ang ilaw at nag-blackout ang paligid. Malakas siyang napatili at napayakap ng mahigpit sa likod ni Ismael. Ilang segundo rin iyon. Maya-maya'y narinig niya ang pagtikhim ng lalaki. I-check ko yung kuryente. Ha? Dahan-dahan siyang kumalas. Mabuti na lang at madilim ang paligid. Dahil kung nagkataon, makikita nitong halos mga matis ang pisngi niya sa hiya. Sadyang pinuto lang linya ng kuryente mo. Wala akong dalang gamit kaya posibleng bukas pa tumaayos. Sabi ni Ismael matapos buksan ang emergency light, kaya kahit paano limiwanag ng muli ang kwarto niya. Nakilala mo ba kung sinong pumasok dito? Tanong nito.
Humiling-iling ang dalaga. Hindi ko nakita ang mismong ng loob pero nakita ko yung bensoy na tawa ni Tito Arsenio nagmamanman dyan sa labas. Mahinhanap silang bagay na nasa iyo pero hindi nila nakuha kaya tiyak na babalik ang mga yun. Nahintakutan si Cassandra. Anong bagay? Wala ko alam. Hindi sila titigil. Anong gagawin ko? Mas maigi magpakalayo-layo ka muna. Iyon na nga lang muna siguro ang mas mabuting gawin niya. Bukas na bukas din na iuwi siya sa mga magulang sa Visayas. Alas 12 na ng hating gabi, matulog ka na muna. Bukas ka na rin magligpit. Sabi ni Ismael nang makitang nagpupulot siya ng kalat. At ikaw? Dito lang ako sa sofa, magbabantay. Kung gusto mo kong patabihin dyan sa kama. Sabi ni Ismael, aktong palapit sa kama. Hindi! Malakas ang pagtanggi niya. Diyan ka lang sa sofa. Nalanadya ang pagtaas ng sulok ng labi nito. Pagkuna ay bumalik lang din sa sofa at nagtanggal ng suot nitong leather jacket. Nahiga na ang dalaga, ngunit hindi siya makatulog. Panakanak ay sinisilip niya si Ismael. Nakaupo ito sa may sofa at may kung anong kinakalkal sa toolbox. Dahil sa sinadyang power outage, patay ang aircon ng silid niya kaya mainit sa loob. Ang gamit niya ay chargeable fan. Si Ismael ay tila nainitan kaya nagbukas ito ng mini ref at kumuha ng malamig na tubig. Pagkatapos ay bigla na lang itong nagtanggal ng pang-itaas na damit. Higit na hindi nakatulog si Cassandra. Naiilang siya. Sa unang pagkakataon ay may nakasama siyang hubad-barong lalaki sa iisang silid at tiyuhin pa ng ex niya. Ayaw man niyang pansinin pero maganda ang pangatawan ni Ismael. Broad shoulders at six-pack abs. Idagdag pa na lalaking lalaki ang tindig nito. Halos isang oras nang nagbibilang ng tupa si Cassandra ngunit hindi pa rin talaga siya dalawin ng antok. Nagmulat na lang siyang muli at sinilip si Ismael. Nakahiga na ito sa sofa, hubad-baro pa rin pero natutulog na. Dahan-dahang bumangon si Cassandra. Kinuha ang extrang chargeable fan at binuksan at ilinagay sa mesa malapit sa sofang kinahihigaan ni Ismael. Pagkatapos, kinuha niya rin ang jacket nito at dapat na itatakip sa lalaki. Kung bakit natukso siyang pagmasdan ang matipunong katawan nito na hindi naman niya normal na ginagawa kahit sa dating nobyo. Umakyat ang paningin niya sa mukha ni Ismael. Hindi niya alam kung bakit napapangiti siya. What if mawala ang peklat nito? Tinakpan ni Cassandra ng kamay ang kaliwang pisngi ng lalaki upang makita ang itsura nito kung sakaling mawala ang peklat. Pero biglang nagmulat ang mga mata si Ismael. Sa gulat na bitawan niya ang hawak na jacket. Kasi? Hindi niya alam ang idadahilan. Matutulog na ako. Bago pa man siya makatalikod, napigilan na ng binata ang palapulsuhan niya at kinabig siya palapit dito. Nawalan siya ng balanse at napaibabaw sa katawan ni Ismael. Naging magkalapit na magkalapit ang mukha nila. Ramdam ni Cassandra ang mainit na hininga ni Ismael. Nagbibigay iyon ng kakaibang pakiramdam sa sistema niya. Binalak niyang tumayo. Subalit pinigilan siya ni Ismael. Titig na titig ito sa labi niya. Sunod niyang namalayang nakabig na nito ang batok niya at siniil ng halik ang labi niya. Dahan-dahan, maingat. Muli ay balak niyang umiwas ngunit pinaghusayin ni Ismael ang pag-angkin sa labi niya. Nakakadarang. Iba ang sensasyong hatid sa kanya. Nagpaubaya siya. Kusang pumikit na lang ang mga mata ng dalaga. Lumalim ang mga halik ni Ismael hanggang sa inaakay na siya nito patayo sa sofa at patungo sa kama. Hindi niya alam kung saan napunta ang pagkailang at takot niya sa lalaki. Basta ang alam niya, gusto niya ang ginagawa ni Ismael at gusto niyang higitan pa iyon ng lalaki. Habang patungo sa kama, walang puknat ang halikan nila habang isa-isang naglalaglagan ang mga saplot nila sa sahig. Alam at gusto ni Cassandra ang mangyayari sa kanila ng gabing yon at handa siyang sumabay sa agos nang nararamdaman na hatid ni Ismael. Sa isang iglap na ibigay niya rito ang pagkabirihen ng gabing yon. Alas 7 ng umaga. Bukod sa masakit na katawan, mabigat pa ang mga mata ni Cassandra dahil nais niya pang matulog. Pero may mga pag-uusap siyang naririnig kaya pinilit niyang magmulat ng mga mata. Nay? Tay? Napabalikwas siya nang bangon na makilala kung sino-sino ang mga nasa silid niya. Ang mga magulang niya at si Ismael. Nagtama ang mga mata nila ni Ismael. Nang maalala ang nangyari kagabi, agad siyang nagbawi ng tingin.
Mabuti naman at gising ka na, Cassandra. Mag-ayos ka na at pumanaog dahil may mahalaga tayong pag-uusapan nitong nobyo mo. Istriktong sabi ng nanay niya. Tumango ang dalaga. Nang makalabas na ang mga ito, sa kanya napansing malinis na ang kwarto niya. Walang bahid na may nanloob kagabi, pero obvious na may nangyari sa kanila ni Ismael. Dahil wala pa siyang saplot, nakabalot lang ang katawan niya ng kumot. Wala siyang pagsisisi, yun ang nararamdaman niya. Mabilis na naligo at tag-ayos si Cassandra, pagkatapos ay bumaba na rin siya. Magkausap sa sala ang tatay niya at si Ismael, tungkol sa lupain ang pinag-uusapan ng mga ito, kaya magkasundo at magana ang usapan. Ang nanay niya ay nagtimpla ng kape at palapit na rin sa dalawa. Magparini ka na at maupo, sabi ng nanay niya nang mapansin siya. Lumapit siya sa mga magulang at nagmano saka naupo sa tabi ng ina. Kapwa nasa 70 na ang edad ng parents niya pero malalakas pa rin ang mga ito. Hindi pa kailangan na mag-aalala kahit saang lagor pa pumunta. Tutal, nakahanda naman na ang lahat sa kasal nyo at nandito naman na kami ng nanay mo. Ngayon na idaos ang kasal. Sabi ni Ismael may mga kilala siyang pwede mag-ayos ng kasal nyo. Ngayon mismo. Turan ng ama. Mahalatang boto ito kay Ismael. Po? Gulat na reaksyon niya. Napatingin siya kay Ismael. Pero hindi ko po siya. Nalito siyang bigla. Cassandra, naglilibi na kayo ng nobyo mo. Kahit pa nasa tamang edad ka na, masama pa ring tingnan nagsasama na kayo ng hindi pa kasal. Sabi ng ina. Dito niya naman na ang pagiging konserbatibo. Through video call lang, nakakausap ng mga magulang niya si Janus noon at madalang pa. Kaya hindi siguro matandaan ng mga ito na hindi naman talaga niya nobyo ang lalaking kasama kagabi. Muli siyang tumingin kay Ismael upang kunin ng opinyon nito. Pero casual lang naman ang kilos ni Ismael. Nagpaalam pang may tatawagan. Hindi pa rin makapaniwala si Cassandra. Nakasal na siya sa kinatatakutang tiyuhin ng ex niya. Matapos ang kasal, kinabukasan din pabalik lang ng Visayas ang mga magulang niya. Nakisabay sa pag-impake si Cassandra dahil ang nasa isip niya ay sasama sa mga magulang pauwi ng Visayas. Saan ka pupunta? Nakakunot noong tanong ni Ismael. Sasama sa parents ko pauwi para iwasan yung humahabol sa akin. Cassandra, asawa na kita. Kaya sa akin ka sasama pabalik ng asyenda. Ha? Pero... Madali ka lang matutuntun doon. Isa pa, baka madamay sila nanay at tatay. Dadalaw na lang tayo sa kanila kapag maayos na ang lahat. Naninibago, pero napatango na lang siya. Iniuwi nga siya ni Ismael sa asyenda nito. At dahil gabi ang naging biyahe nila, hindi niya nakita ang mga dinaanan nila. Malaki at 2 palapag ang bahay ni Ismael sa asyenda. Napakatahimik at may mga parte ng bahay na tila sadyang hindi nilagyan ng ilaw. Walang sumalubong na staff o kasambahay sa kanila. Kaya naisip niyang ganun ba kinatatakutan si Ismael kaya mag-isa lang. Napaisip tuloy siya kung tama bang nagpakasal siya rito at sumama sa asyenda nito. Akyat na tayo sa taas, sabi ni Ismael. Pagpasok sa loob, bitbit nito ang mga gamit niya. Sumunod si Cassandra habang palingalinga. Bago makaakyat ng hagdan, napakunot ang noo niya nang mapansin ang tila mga dugong nagkalat sa sahig. Dugo ba ito ng tao? Nanindig ang mga balihibo niya. Cassandra! Tawag sa kanya ni Ismael. Ha? Gusto niyang tumakbo palabas. Pero sa huli sumunod pa rin siya kay Ismael. Pagdating sa master's bedroom, ipinasok ni Ismael ang mga gamit niya. Si Cassandra ay nakatayo lang sa pinto. Diyan ka na lang ba? Tanong ni Ismael. Saan ka matutulog? Tanong din niya. Naghubad ng jacket si Ismael at sinampay iyon sa balikat nito. Pagkatapos ay nilapitan siya. Napaatras si Cassandra at muntik nang ma-out balance. Mabuti na lang agad siyang nasalo ng malakas na braso ni Ismael. Nakakatakot ba talaga ako? Nanunukat ang mga titig nito. Napalunok siya nang maalala ang nagkalat na dugo sa ibaba. Agad siyang dumistansya sa asawa. Magpapahinga na ako. Inayos niya ang nalukot na damit at pumasok na ng silid, sabay sarado ng pinto. Pero hindi pa tuluyang natulog si Cassandra. Ang ginawa niya ay muli siyang bumaba. Sa hagdanan, dahan-dahan siyang humakbang. Naroon pa rin ang mga dugo at tila nadagdagan pa ang mga ito. Tinuntun niya ang mga patak, patungo iyon sa dirty kitchen, hanggang sa likod bahay. At sa likod bahay, naroon ang asawang si Ismael.
Nakatalikod ito sa gawin niya kaya hindi niya nakita ang ginagawa. Pero ang kutsilyong hawak nito ay may dugo. Maging ang mga kamay ni Ismael. Napatakip siya ng bibig. At nang biglang lumingon sa gawin niya si Ismael, tumakbo siya paakyat sa silid niya at inilak ng maigi ang pinto. Alam niyang panay ito katok ng kwarto niya, subalit hindi talaga siya nagbukas ng pinto. Kinabukasan, may hinang katok ang nagpagising kay Cassandra. Ayaw pa sana niyang pagbuksan si Ismael, pero walang mangyayari kung iiwasan niya ito. Binuksan niya ang pinto. Ismael, magandang umaga iha, ako si Manang Saning. Isa sa mga kasambahay, dinala ko ang almusal mo. Nakangiting bati ng isang matandang babae. May dala itong tray ng pagkain. Natigilan si Cassandra. Magandang umaga rin ho, salamat sa pagdala ng pagkain. At bilis siyang abutin ng tray. Walang anuman, kung may kailangan ka na sa ibaba lang ako. Nagpaalam na ang matanda. Manang Saning, nasaan po si Ismael? Habol na tanong ni Cassandra. Nasa bakahan, may mga anak kasing inahin, baka mamaya iuwi din yon. Sige po, salamat. Tinawagan ni Cassandra ang kaibigang si Abby. Ibinalita niya na naroon siya sa San Fernando sa asyenda ni Ismael bilang asawa nito. Pero gusto rin niyang ikwento rito ang mga nakita kagabi, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon dahil tuwang-tuwa ang kaibigan. Anito'y hindi matatapos ang linggo, bibisita ito sa kanya. Nang pumanaog si Cassandra, malinis na ang buong bahay at napag-alaman niyang 3 ang kasambahay na naroon. Bago lang daw ang 2 at kakasimula lang ngayong araw. Si Manang Saning ang matagal nang naninilbihan kay Ismael at uwian pa ito, kaya walang sumalubong sa kanila kagabi. Pero dahil naroon na daw siya, mag-stay in na ito maging ang 2 bago. Pwede pa rin naman ho kayong mag-uwian, sabi niya sa matanda. Nako, wala akong kasama sa bahay. Mga aso lang, matagal nang patay ang mister ko at hindi kami nagkaanak. Si Ismael na lang itinuturing kong pamilya. Umuiwi lang ako sa bahay pagtapos ng gawain ko dahil mas malungkot dito. Lalo kapag lumulubas si Ismael. Pero ngayon nag-asawa na siya, palagay ko makukulayan na itong bahay. At sana magkaroon na kayo agad ng mga anak para may maingay na rito at may maalagaan na ako. Natutuwang sabi ni Saning. Alanganin siyang ngumiti. Hindi po ba kayo natatakot kay Ismael? Hindi po ba niya kayo pinagmamalupitan? Natatakot? Pinagmamalupitan? Ni Ismael? Iha, nakita ko lumaki ang batang yan. Napakabait at napakasipag. Kaya nga dumoble ang laki ng asyenda dahil sa pagpupursige niya. Siguro minsan nagiging bayolente kapag naagrabyado ang mahal niya sa buhay. Nalilitong napatango-tango si Cassandra. Pero wala po bang napabalitang nawawala o namatay kagabi? Napakanot-noo si Saning. Kagabi po kasi pagdating namin, nagkalat ang dugo. Ah, yun ba? Oo, may mga namatay nga. Sambit ng kasambahay. Po? Napatayo si Cassandra sa kinauupuan. Namatay yung mga alagang manok, nakawala sa kulungan. Napagdiskitahan nitong si Bulldog. Nakapasok pa sila dito sa bahay kaya nagkalat ang dugo. Para hindi mamaho, kinatay na ni Ismael kagabi ang mga manok at ayun, pinabigay sa mga tao doon sa sakahan. Paliwanag ni Manang Saning. Ang sinasabing Bulldog ay ang alagang aso ni Ismael. Napabuga siya ng hangin at tila nabunutan ng tinik. Sina Tito Arsenio po at Janus, hindi po ba napapadpad dito? Yung stepbrother ni Ismael, bawal sila dito, tiyak na magkakagulo. Halata na ang pag-iwas ni Manang Saning sa paksang iyon dahil nagpaalam ng may gagawin. Oras ng hapunan. Parang fiesta sa dami ng pagkain nakalatag sa dining table. Pero mag-isa lang yatang kakain si Cassandra. Hindi pa po ba nakakabalik si Ismael? Tanong niya sa kasambahay. Hindi pa iha. Hi! Hindi uuwi ng bahay si Ismael ngayon, sa kubo siya matutulog. Isang parating na babae ang sumagot sa tanong ni Cassandra. All black ang suot nito. Naka-jeans, boots at braid ang buhok. Balingkinita ng katawan, matangkad, maganda at morena. Hi Cassandra, ako si Indira. Kaibigan ko si Ismael and assistant niya ako ngayon. Pakilala ng babae sa sarili.
Hello, Indira. Kain tayo? Ayun lang ang nasabi niya pero sa loob-loob marami siyang gustong itanong. Gusto ko pa sana but I'm full. Naghapunan na kasi kami ni Ismael sa kubo. Ganun ba? Yes. Nice meeting you, Cassandra. O siya, sige, aakyat muna ako ha. Aayusin ko pa kasi yung mga gamit ni Ismael sa lilipatan niyang kwarto. Paalam ng babae. Napataas ang kilay niya. Higit nang ikwento ni Manang Saning na kababata pala ito ni Ismael at dating nobya. Nakabase sa Indira sa ibang bansa no ipabisibisita lang sa asyenda pero sa ngayon halos ilang buwan ang namamalagi roon. Wala rin ito kagabi dahil umano'y may nilakad. Pag-akyat ni Cassandra sa ikalawang palapag ng bahay, balak niya sanang silipin ang kwarto ni Ismael. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, lumabas mula roon si Indira at tila ayaw siyang papasukin. May kailangan ka? Tanong nito. Umiling siya. Huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang lahat ng gamit ni Ismael. Pwede ka na magpahinga. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang si Manang Saning or katuka lang sa kwarto ko. Nakangiting sabi ni Indira, inginuso ang katabing silid. Diyan ang kwarto mo? Magkatabi lang ang kwarto ng dalawa samantalang siya ay malayo. Maagang gumising si Cassandra. Gusto niyang kabisaduhin ang pasikot-sikot ng malaking bahay ni Ismael. At para na rin alamin kung nakauwi ito. Pabukas pa lang siya ng pinto ng kwarto nang masilip na nga niya ang asawa. Pababa naman ito ng hagdan, kasabay si Indira. Lumingon ang dalawa sa kanya. Sa halip na tuluyang lumabas at pansinin ang mga ito, ang ginawa ni Cassandra ay bumalik ng kwarto at isinara ang pinto. Ang dating tuloy para siyang nakakita ng multo. Nagpalipas siya ng 30 minuto bago lumabas. Sabi ni Manang Saning, umalis na naman si Ismael at kasama si Indira. Kaya mag-asa ulit siyang nag-almusal. Ano ba ang plano sa kanya ni Ismael? Matapos siyang pakasalan at iuwi sa asyenda, pinabayaan na siya. Pero ano nga bang ini-expect niya? Matapos mag-almusal, naglakad-lakad si Cassandra sa garden. Naabutan niya si Noriel, ang hardinero. Nagtitrim ito ng mga halaman. Nagbigay galang ito sa kanya, kaya ngumiti siya rito. Ang ganda nito. Anong bulaklak to? Bulalas na tanong ni Cassandra. Waling-waling orchid po. Oh, patangu-tangu siya. Gusto niyo po ba ipipitas ko po kayo? Pwede po ito ilagay sa vase. Sabi ni Noriel. Sige, salamat Noriel. Pinagpitas nga siya ng hardinero. Bitbit ang mga orchids na kangiti siyang umakyat sa silid niya. Bandang hapon, balak sana ni Cassandra na magbabad sa bathtub. Ngunit may sira yata ang gripo dahil patak-patak lang lumalabas na tubig. Pinaalam niya iyon kay Manang Saning. Nito ay ipapaayos kay Noriel. Habang naghihintay, itinoon niya ang pansin sa pag-layout ng mga design at tinawagan sina Judith. Hindi nangatok si Noriel upang ayusin ang gripo, kaya nang matapos siya sa ginagawa, sinubukan niya ulit i-check ang tubig. Malakas na ang tulo nito. Nagpasya na siyang maligo at magbabad sa bathtub. Nakaidlip si Cassandra at nagising sa pakiramdam na may nagmamasid sa kanya sa loob ng banyo. Sino ka? Takot na hinatak niya ang tuwalya. Binalot ang hubad na katawan. Pagkatapos ay mabilis na tumayo. Madilim na pala sa labas at malamlam ang ilaw ng banyo. Hindi sumagot ang lalaking nakaupo sa stool na natili itong nakatitig sa kanya at nakakross lang ang mga balikat. Diyan ka lang, huwag kang lalapit. Kinuha niya ang bathtub tray at aktong ipapalo sa lalaki kung sakaling may gawin itong masama sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumaba sa bathtub. Alam mo bang delikado ang matulog habang nasa bathtub? Paano kung malunod ka dyan? Ismael? Sino bang inaasahan mong papasok dito? Si Noriel? Walang ibang pwedeng pumasok dito maliban sa akin, Cassandra. Mabigat at may diin ang mga salita nito. Lumapit ito sa kanya upang kunin ang hawak niyang tray. Napaatras naman si Cassandra. At sa taranta, nabitawan niya ang tuwalyang ibinalot sa katawan. Tumambad kay Ismael ang hubot-hubad niyang katawan. Kita niya ang paglunok nito. Akala niya susunggaban siya dahil ilinapit ang katawan sa kanya, kaya napapikit si Cassandra. Pero ang ginawa ng asawa, pinulot lang pala ang tuwalya at ibinalot sa katawan niya. Hindi ka na nakapaghapunan, sabi ni Manang Saning. Tapusin mo na ang pagligo mo. Dinalan kita ng pagkain. Tumalikod na ito. Pulang-pula ang mukha niya sa hiya.
Naroon sa bedside table ang pagkaing sinasabi ni Ismael. Bago pa man niya ito magalaw, nangatok muli ang asawa, may dala na itong isang baso ng gatas itinabi sa tray ng pagkain. Bakit hindi ka pa kumakain? Tanong nito. Magpapatuyo muna ako ng buhok. Sagot niya, ilinabas ang hair dryer. Naupo si Ismael sa gilid ng kama habang siya ay nasa harap ng dressing table. Pasimple niyang sinisilip ang refleksyon nito sa salamin. Dito kaya ito matutulog sa silid niya? Tumayo si Ismael at lumapit sa kanya. Nasa likuran niya ito ngayon at pumantay na sa ulo niya. Habang nakatingin rin sa salamin. Ayokong mingiti ka sa ibang lalaki, Cassandra. Wika nito sa pamamagitan ng paghalik-halik sa buhok niya. Muntik na niyang makalimutan nagpapatuyo siya ng buhok. Naitutok niya sa mukha ang hair dryer kaya naggulat siya at nabitawan niyon. Napahawak si Cassandra sa pisngi. Pakiramdam niya ay napaso siya. Nagalit si Ismael. Nilaglag nito ang mga makeup at skincare products niya na nakapatong sa dressing table. Madali lang siyang binuhat at pagkatapos ay pinaupo sa mesa. Asawa na kita, Cassandra. Natatakot ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Nagbabaga ang mga mata nito. Hindi niya alam ang isasagot. Ang alam ni Cassandra, hindi siya magpapakasal at sasama rito kung natatakot siya. Dahil walang sagot mula sa kanya, inisip nitong oo ang sagot niya, kaya tila pinarusaan siya nito sa pamamagitan ng marahas na halik na saktan si Cassandra. Nag-ipon siya ng lakas at itinulak ito. Ismael! Tila natauhan naman si Ismael. Lumambot ang mga mata nito. Higit nang mapansing namumula ang pisngi niya. Marahan iyong hinaplos ng asawa. Sorry. Wika nito. Hinalikan ang pisngi niya. Pagkatapos ay ang labi niya. Masuyo at may pag-iingat na ngayon. Sa pagkakataong yon, nagpaubaya na si Cassandra dahil aminado siyang hinahanap-hanap na niya ang mga halik ni Ismael. Nangunyapit siya sa batok nito. Dahilan upang mag-init si Ismael. Mabilis nitong tinanggal ang suot na plaid long sleeve habang sakop pa rin ang labi niya. Pagkatapos, ibinaba nito ang labi sa leeg niya. Akma na nitong tatanggalin ang damit niya nang makarinig sila ng katok sa pinto. Ismael, urgent! Si Indira ang kumakatok. Bagaman nadismaya nang marinig ni Ismael si Indira ay tinigil nito ang ginagawa. Sandali lang ako, sabi nito. Pinulot ang long sleeve at mabilis siyang hinalikan sa noo bago nagmadaling lumabas. Nakaramdam siya ng pagngitngit ng kalooban. Hating gabi na, sinilip niya sa kwarto nito si Ismael. Hindi pa ito nakakabalik. Maging si Indira at hindi nga rin siya sigurado kung uuwi ang mga ito. Ano kaya ang urgent na sinasabi ng babae at ganun na lang kabilis umalis ang asawa. Bumalik siya ng kwarto niya at nagpahangin sa terasa. Mula roon, makikita ang halos kabuuan ng bahay at kumpara sa unang gabing dating niya na madidilim ang ibang bahagi ng bahay, ngayon ay may mga ilaw na. Unti-unting nagkakaroon na ng liwanag at kulay ang bahay ni Ismael. Halos kalahating oras din siyang nagmuni-muni. Balak na niyang bumalik sa loob ng mapapitlag dahil may yumapos sa bewang niya. Bakit gising ka pa? Ang asawang si Ismael, iyakap nito ang bewang niya mula sa likod. Paano ka nakapasok? Tinatanggal niya ang kamay nito sa bewang niya. Mahigpit naman ang yakap ni Ismael. May susi ako sa lahat ng kwarto dito sa bahay. At saan ka galing? May mahalaga lang kaming nilakad ni Indira. Naglalambing ito sa pamamagitan ng paghalik-halik sa likod ng tenga niya. Bumalik ka na dun sa kanya, matutulog na ako. Pag-iwas ni Cassandra. Nagsiselos ka kay Indira? Hindi. Taliwas na nararamdaman ang sinabi niya. Tinanggal ni Ismael ang mga kamay, hindi para paalisin siya, kundi para iharap siya at ikulong sa mga bisig nito. Huwag ka magselos kay Indira, hindi kami talo nun. Sabi ng asawa. Ha? Napaisip siya sa sinabi ni Ismael. Miss na miss kita, Cassandra. Masuyong, sabi ni Ismael. Hindi niya akalaing ang lalaking kinatatakutan at umano'y mapanganib ay may ganitong malambot na side. Hindi na siya nagpakipot pa. Sinunod niya ang nararamdaman. Yumakap na rin siya rito at tinugon ang mga halik nito. Binuhat siya ni Ismael at dinala sa kama.
Doon ay paulit-ulit siyang inangkin ng asawa. Madalas itanong ni Ismael kung natatakot siya rito. Marahil natatakot siya. Natatakot na aminin gusto at mahal niya si Ismael. Malalim na pagmamahal na hindi niya naramdaman kay Janus. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, basta naramdaman na lang niya. At dahil sa nararamdaman niyang yon, handa siyang tanggapin ito at ang pagkatao nito. Wala na ang asawa sa tabi niya paggising kinabukasan at nang pumanaog siya, naghihintay si Indira. "Good morning, Cassandra. Napag-utusan ako ni Ismael na ipasyal ka sa asyenda. Kaya maghanda ka na." Nakangiting, sabi ng babae. "Good morning, Indira. Nasaan si Ismael?" "Nagtungo sa sakahan," sagot ni Indira. Tumango siya at mabilis na naghanda. Pasakay na sila sa dadalhing sasakyan na may mapansin si Indira sa kanya. "Kakaiba talaga to si Ismael, iniwanan ka pa ng marka at hindi lang isa." Bilib at patawa-tawa si Indira nang mapansin nito ang mga love marks niya sa leeg at sa dibdib. Namula ang pisngi niya. Busog na busog ang mga mata ni Cassandra sa ganda ng tanawing dinaanan nila. Kung malawak na ang lupain ng pamilya ni Marvin, higit na mas malapad ito. Kulang ang 1 o 2 araw na pag-iikot para mapuntahan lahat. Si Indira ay papasang tour guide sa galing nitong magkwento tungkol sa pinuntahan nilang ikta-iktaryang taniman ng kape. Natutuwa siya rito. Dahil para itong si Abby, hindi nauubusan ng sasabihin. Binabagtas nila ang highway na may masalubong silang traktora. Ang nagmamaneho nito ay walang iba kundi ang asawa niyang si Ismael. Hindi sila nito napansin kahit pa itinigil ni Indira ang pick-up truck na kinalulunanan nila at binuksan ang bintana. Paano'y may matandang lalaki sa gilid ng kalsada. Mag-isang ikinakarga sa isang kareta ng kalabaw ang mga inaning palay. Halata na ang pagkahapon nito. Inihinto ni Ismael ang traktora sa tabi at bumaba ito. "Mang Felipe," tawag ni Ismael. Huminto ang matanda sa ginagawa upang kilalanin ang tumawag dito. "Ismael!" "Ako nga ho. Bakit ho kayo nagkakarga niyan? Nasaan ang mga apo nyo?" Kinuha ni Ismael ang isang sako ng palay na nakakarga pa sa likod nito at ito na ang nagbuhat at naglagay sa kareta. "Salamat, iho. Abay, ang mga apo ko ay nasa eskwela pa. Kailangan kong mahabol na maipaggiling itong palay para maging bigas at may maisahin kami mamaya." Hingal na paliwanag ni Mang Felipe. Kinuha ang suot na salakot at ipinaipay sa sarili. "Ako na ho ang bahala rito. Magpahinga na lang ho kayo at uminom ng tubig," sabi ni Ismael. "Nakakahiya naman sa iyo, Ismael. Ikaw itong amo pero salamat iho." Tumalima si Mang Felipe. Matapos maikarga lahat ni Ismael ang mga palay sa kareta, ay pawisan na ito. Kaya naghubad ng t-shirt, sanay na sanay sa gawaing bukid. Nang matapos magkarga, nangakong padadalhan pa rin ang supply ng bigas at ibang pangangailangan si Mang Felipe at ang pamilya nito. Halos tumalon sa tuwa ang matanda. "Cassandra!" Untag sa kanya ni Indira. Dahil natutulala siya sa asawa ng hindi niya namamalayan. "Ha? Tinatanong ko kung magpapakita ba tayo kay Ismael?" Nanunukso ang mga ngiti ni Indira. "O wag na, sundan na lang natin." "Alright." Sa pagsunod nila kay Ismael, hindi lang si Mang Felipe ang tinulungan nito. Maging ang dalagitang naglalako ng banana queue. Pinakyaw nito ang paninda ng dalagita at ipinamigay sa mga magsasakang nagpapahinga sa malapit na kubo. Nakakagulat na kung sa labas ng Hacienda Mirasol, kinatatakutan at iniiwasan ng mga tao si Ismael. Dito ay hindi. Iginagalang ito at magilaw ang mga tao sa asawa niya. Katulad ng pagkagilaw ng mga magulang niya rito. At labis na ikinatutuwa iyon ng puso niya. Unti-unti na niya nakikilala ang tunay na Ismael. Kaya gaan ang pakiramdam ni Cassandra na mga sumunod na araw. Masaya ang naging pagsasama nila ni Ismael. Gabi-gabi na itong nasa bahay at sa iisang kwarto na rin sila natutulog. Bagaman wala itong binabanggit na mahal din siya nito, ramdam naman niya ang pag-aalaga at pag-iingat nito. Kasalukuyan siyang gumagawa ng sketch ng mga designs nang lumapit ang kabiyak. Pinatayo siya nito sa upuan upang ito ang maupo habang pinakandong si Cassandra sa mga hita nito. Kaya nag-sketch siya na nakakandong rito, ngunit hindi naman siya makapag-focus.
dahil kung saan-saan sumusuot ang mga kamay ni Ismael. Kaya panay ang hagikik niya. Binitawan ni Cassandra ang lapis, nagsaid ng upo sa hita ng asawa at yumakap sa batok nito. Ismael? Pwede ko bang malaman kung anong nangyari dito? Hinaplos niya ang malaking peklat nito sa kaliwang pisngi. Pangit ba? Nakakatakot ba ako dahil dyan? Umiling si Cassandra. Hindi. Naaawa lang ako sa'yo, hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit ito nung masugatan ka. Tingin mo kung mawawala ang peklat na to, higit ako magiging magandang lalaki? Pwede, nangingiting, tugon niya. Pwede lang ha? Kiniliti siya ng asawa. Panay naman ang hagikik niya. Nang matahimik sila, hinuli ng asawa ang labi niya at naramdaman niya ang pagtusok ng alaga nito sa puwetan niya. Nagyaya na ito sa kama. Biglang tumunog ang cellphone niya. Unknown number ang rumirehistro. Tumingin siya sa asawa. Bagaman nadismaya sa istorbong tawag, tumango si Ismael. Hello? Hello, love. Sagot ng nasa kabilang linya. Janus? Mabuti naman at hindi mo pa pala nakakalimutan ang boses ko. Anong kailangan mo? Love, bakit naman sa lahat si Uncle Ismael pa ang pinalit mo sa akin? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Siya ang pumatay sa nanay niya. Kaya hindi malayong inagaw ni Ismael ang cellphone. Binabalaan kita, Janus. Sa oras na kumunta ka pa sa asawa ko, puputulan kita ng mga daliri. Nagtatagisan ang mga ngipin ni Ismael. Pagkatapos ay pinatay na nito ang tawag. Madalas pa rin bang tumawag sa'yo si Janus? Nasira ang mood nito. Ngayon lang, magpapalitan lang ako ng number. Tumayo si Cassandra mula sa pagkakandong sa asawa. Ismael, ano ba talaga ang nangyari sa mama mo? Totoo bang ikaw ang... Kung totoo yun, iiwan mo ba ako? Babalik ka ba kay Janus? May pait ang mga salita nito. Pero, tumayo si Ismael. Hindi na nito hinintay ang mga sasabihin niya. Laglag ang mga balikat na lumabas ito ng kwarto. Naiwang naguguluhan si Cassandra. Pagkatapos ng gabing yon, 3 araw na hindi umuwi si Ismael. Sabi ni Manang Saning lumabas ito ng Maynila kasama si Indira. Bakit hindi man lang ito nagpaalam at kasama na naman si Indira? Masama ang loob niya. Naisip ni Cassandra na pumunta kay Abby. Hindi nito matupad-tubad ang ipinangakong dadalawin siya sa asyenda dahil sumasakit-sakit umano ang tiyan ng kaibigan at pinayuhang mag-bedrest na lang muna. Namili sa bayan si Manang Saning, pag-alis niya kahit hindi siya nakapagpaalam. Sa gitna ng daan, biglang napapreno si Cassandra dahil may nagkat na puting van sa daraanan niya. Mula sa puting van na yon, may lumabas na 3 lalaki. Nahigit niya ang hininga nang makilalang isa sa mga lalaki, si Bensoy. Sapilitin siyang pinababa ng mga ito ng sasakyan. Bitawan niyo ako! Ano bang kailangan niyo sa akin? Tulong! Tulong! Nagpupumiglas si Cassandra. May pinaamoy ang mga itong kung anong gamot sa kanya na nasa isang panyo. Pagkatapos nun, nandilim na ang paningin niya. Mga nakaputing coat at kagamitan sa laboratorio ang nakikita ni Cassandra pagmulat ng mga mata. Karamihan ay mga gamit pang-opera. Napamulagat siya. Naroon ba siya sa underground ng mansyon ng mga Vergara? Hindi. Mas malaki ang lugar. Mas maraming kagamitan at mga doktor. Marahil iyon ang pinaka-main. Sa wakas, gising ka na, Iha! Pamilyar ang boses ng nagsalita. Lumingon si Cassandra. Tito Arsenio? Nasa wheelchair ang matanda at tulak-tulak ng isang doktor. Ano pong ibig sabihin nito? Napagtanto niyang nakaupo siya sa isang sili at nakagapos ang mga kamay at paa niya. Relax, Iha. Magiging maayos ang lahat basta maging mabait ka lang. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Kung sana'y tinuloy mo na lang pagpapakasal sa anak ko, hindi ka naaabot sa ganito. Makahulugang sabi ni Arsenio. Lumakas ang tahip ng dibdib ni Cassandra. Ano pong ibig niyong sabihin? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mapapahama ka lang kapag nakapaghiwalay ka sa akin. Lumabas kung saan ang ex-fiancé niya. Janus?
Kumusta, Cassandra? Akma siya nitong hahalikan. Iniiwas ni Cassandra ang mukha. Ayaw na ayaw magpahalik sa akin, pero mabilis ka lang bumigay sa tiyuhin ko. Sa mortal pa naming kaaway. Galit na sabi nito. Oo, Janus. Kaya paalisin niyo na ako dito dahil asawa na ako ng tiyuhin mo. Mas lalong hindi ka makakaalis dito, Cassandra. Ikaw magiging bala namin laban kay Uncle Ismael. Kapag nakialam pa siya sa operasyon namin dito sa laboratorio, isa ka sa matatanggal ng mga organs at ibebenta sa ibang bansa. Nakakaloko ang ngisi ni Janus. Ito ba ang lalaking nagustuhan niya minsan? Kayo ang nag-ooperate ng ganitong illegal na gawain? Mapatay kayo ng tao? Kinukuha ang mga lamang loob para sa pera? Hindi makapaniwalang sambit ni Cassandra. Ikaw ang pumasok sa underground ng mansyon at gumawa ng eksena, hindi ba? Matigas ang tinig na tanong ni Arsenio. Ako nga ho, at kung magkakaroon ulit ng pagkakataong makaalis dito, hindi lang ho ako mag-i-eksena. Gagawa ako ng paraan para mahinto na ang kademonyo ang ginagawa nyo. Nanlisik ang mga mata ni Arsenio. Ang sakitin at nakakaawang itsura nito ay nawala. Higit sa lahat, isang matagal na kasinungalingan ang nadiskubre ni Cassandra. Walang anumang tumayo ito mula sa wheelchair. Sumenya sa kasamang doktor at ininahad ang kamay, mistulang may hinihingi. Mabilis na iniabot ng doktor ang isang syringe. Matulad ka rin ni Mirasol, pakialamera. Tukoy ni Arsenio sa mama ni Ismael. Alam mo ba kung bakit abot langit ang galit sa amin ni Ismael? Naglakad palapit sa kanya ang mapagkunwaring matanda. Dahil ako ang totoong pumatay sa mama niya. Galit ako sa kanila dahil sila ang legal na pamilya at kay Ismael ipinamana ang asyenda. Makapangyarihan ako kaya binaliktad ko ang nangyari. Pinalabas ko na siya ang pumatay sa sarili niyang ina para magalit sa kanyang mga tao. Gusto niya akong gantihan kaya niya ako nilumpo pero sinugatan ko rin siya sa pisngi. Ang hindi alam ni Ismael, matagal na ako nakakapaglakad. Pero siya, habang buhay nang may pangit na marka sa mukha. Pailing-iling si Cassandra. Hindi niya lubos maisip na may ganitong klase ng tao at minsan pa'y itinuring na rin niyang ama. Ang mga ito pala ang totoong mapanganib at hindi ang asawa niya. Ngayon niya unti-unting naiintindihan ang koneksyon ng mga kilos ni Ismael noong kaarawan ni Arsenio. Maskara, fake na putol na paa at dugo. Ang sasama niyo, bala kayong puso. Humalakhak si Arsenio. Ayaw na ayaw kong sumasaya si Ismael dahil ikaw ang kasiyahan niya kaya dapat kang mawala. Sa oras na ituro ko ta sa'yo, manghihina ka. Kapag nanghina ka na, saka kuhahatiin ng katawan mo at dudukutin ng mga lamang loob mo. Tiyak na madudurog si Ismael at gugusin na lang niyang mamatay. Takot na napalunok si Cassandra. Nang sa harap niya ihanda na ni Arsenio ang syringe. Huwag! Sigaw niya ng akto na nitong itutusok sa braso niya. Pero si Arsenio ang napaigik dahil may tumamang cutter blade sa kamay nito. Hindi na ituloy ang gustong gawin sa kanya. Napatingin ang lahat sa babaeng mula sa itaas ay nagpadaos-dos sa lubid. Si Indira. May mga nakasukbit na baril sa bewang nito. Pagkatapos may mga pumasok na sa tingin niya ay mga pulis. Nagkaroon ng komosyon. Namangha siya kay Indira dahil sanay na sanay at magaling itong makipaglaban. Hinahanap na mga mata niya si Ismael. Hindi niya ito makita. Pero napansin niya ang lalaki na nakikipagpambuno kay Janus. Dahil sa nagaganap sa harapan, nakaramdam ng pagkahilo si Cassandra. Maya-maya'y nawalan siya ng malay. Indira, hindi ko alam kung paano ka naturing matinik na undercover agent. Nakawala sa paningin mo ang binabantayan mo. At ang cutter blade mo. Bakit? Sapul na ba ng blade ko yung kamay ng demonyong si Arsenio ah? Sapul nga, pero paano kung dumaplis at natamaan mo yung asawa ko? Ismael, kalkulado ko ang bawat kilos ko. Tsaka ano pa bang nareklamo mo? Ligtas na ang mahal mong asawa. Hindi ko man nalumpo si Arsenio, naputol ko naman yung kamay niya. At si Janus, hindi na makilala sa dami ng suntok na inabot sa'yo. Tigit sa lahat matitigil lang iligal na operasyon ng mag-ama. Mabubulok na sila sa bilangguan at malilinis na ang pangalan mo. Pasipol-sipol si Indira habang nagmamaneho. Kaya bayad na ako ng utang sa'yo, Ismael.
Sa wakas makakapagbakasyon na ako at makakasama na si Stephanie. Tukoy ni Indira sa asawa nito. Siya nga pala, Ismael, bigyan mo ko ng bonus ha. Nahirapan kaya ako magtago ng mga armas sa kwarto mo. Hirit pa ni Indira. Bonus mo mukha mo. Nakangiti at napapailing na lang si Ismael sa kaibigang lesbiana. Lahat ng pag-uusap ng magkaibigan ay narinig ni Cassandra at nagbigay iyon ng kaluwagan sa dibdib niya. Kasalukuyan silang nasa isang sasakyan, si Indira ang nagmamaneho at silang mag-asawa ay nasa backseat. Nakahilig ang ulo niya sa balikat ni Ismael habang yakap siya sa isang braso at mahigpit na hawak ang mga kamay niya. Nakatuon ang pansin ni Ismael sa kaibigan, kaya hindi nito napansing gising na siya at pinagmamasdan nito. Maiksi na ang buhok ng asawa niya, bagong gupit at bagong ahit rin. Ang malaking peklat na lang talaga ang naiwan sa gwapong mukha nito. Ismael, mahinang tawag niya sa asawa. Cassandra, kumusta na ang pakiramdam mo? Baling nito sa kanya. Ayos na ako. Pagdating natin sa bahay, tatawagan ko agad si Dr. Presi para ma-check up ka pa rin. Sabi ni Ismael. Tumango si Cassandra. Balik niya rin talagang gawin yun dahil may napapansin siyang kakaiba sa katawan. Lately, madalas na siyang mahilo at delayed ang monthly period niya. Pasensya ka na, hindi ako nakauwi agad. Ipinangako kong ligtas ka sa asyenda pero nakuha ka pa rin na Arsenio. Labis-labis ang pag-aalala ko, Cassandra. Mababa ang tinig ni Ismael. Huminto ang sasakyan at sabay silang napatingin kay Indira. Ang sisi mo, Ismael, di bagay sa'yo. Lalabas nga muna ako, naiinggit ako. Biro ni Indira, lumabas nga ito ng sasakyan. Nang mapagsolo sila, wala na tuloy gustong magsalita. Nagtanggal ng bara sa lalamunan si Ismael. Si Indira nga pala ay isang undercover agent at alam ko, narinig ko yung usapan niyo. Ha? Alam ko na rin kung bakit ka ganun makitungo sa stepbrother at pamangkin mo. At alam ko na rin ang nangyari sa mukha mo. Hinaplos niya ang pisngi nitong may malaking peklat. May gusto akong ipakita sa'yo, sabi ng asawa. Napahinga ito ng malalim bago daang-daang tinanggal ang artipisyal na peklat sa mukha. Fake lang din pala ito. Napanganga si Cassandra. Higit na gumapo ang asawa niya nang matanggal ang pangit na marka sa mukha nito. Sorry, kailangan ko lang isuot lagi para naiintindihan ko. Matamis siyang ngumiti. Matagal ko nang gustong tanggalin to, simula pa lang nung una kitang makita. Kwento ni Ismael. Kailan? Nung kasal ni na Abby? 1 year ago pa. Kumunot ang noo ni Cassandra. 1 year ago nakita kita sa butik mo. Abala sa pagpapalit ng gown ng manikin. May lapis na nakaipit sa tenga at may medidang nakasabit sa leeg. Ang ganda-ganda mo habang nilipad ng hangin ng buhok mo. Nangingislap ang mga mata nito habang nagkukwento. Gusto na sana kitang lapitan nun upang makipagkilala. Pero nang malaman ni Arsenio na interesado ako sa'yo, inutusan niya si Janos na unahan akong lapitan at ligawan ka. Sinagot mo siya. Tapos ilang buwan lang nabalitaan kong ikakasal na kayo. Kaya hindi na ako nagtangkang lumapit pa. Hanggang sa araw ng kasal ni na Marvin. Nakilala kita at nakitang pasakay ng bus, kaya iniwan ko ang dala kong sasakyan para sumakay din sa bus. Hindi ko akalaing iisang lugar at okasyon lang pala ang pupuntahan natin. Nakakalungkot lang na ni ayaw mo kong tingnan dahil natatakot ka sa akin. Ganun pa man binabantayan na kita lagi. Dahil alam kong ilegal ang negosyo ni na Arsenio. Nag-aalala ako sa kaligtasan mo. Isang mali mo lang, tiyak na mapapahamak ka. Salaysay ni Ismael. Kaya nandun ka sa mansyon at tinulungan ako? Tumango si Ismael. Kaya tinawagan ko ni si Marvin ng gabing yun para sabihin may papupuntay ng magbabantay sa'yo. Magbabantay sa lakay. Biro ni Cassandra. Mabuti pala at sinalakay na kita ng gabing yun dahil kinabukasan magiging asawa na kita. Marahan niya itong hinampas sa balikat. Natawa si Ismael. Pagkatapos hinawakan ng mga kamay niya at diretsyong tumitig sa mga mata niya. Mahal na mahal kita, Cassandra. Buong pusong pag-amin nito. Pigil ng ngiti ang tugon niya pero sa loob-loob nag-uumapaw na kasiyahan. Natatakot ka pa rin ba sa akin? Nag-aalala si Ismael. Natatakot? Hindi,
pero umiiwas oo. Dahil natakot akong aminin noon na mahal kita. Totoo? Mahal mo rin ako? Masayang tanong ng asawa. Halos mapunit ang labi nito sa pagngiti. Tumango-tango si Cassandra. Nagyakap sila ng mahigpit. Puno ng pangako, pag-asa at pagmamahal nang wala ng takot. Wakas. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig ni na Ismael at Cassandra. Muli niyo rin po sana akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig mula sa puso. Maraming salamat po.